Naghahanap na nga ng panibagong lupain sina Andy at Philmar sa ilang lugar dito sa Siargao, kung saan nila itatayo ang kanilang magiging permanenteng bahay doon. Kasama si Lilo sa pag-ikot dito at siya ay takbo ng takbo dahil malalawak ang lupa na nandito. Nakahanap na nga ng matinong lupain ang pamilya nila at tila gusto nila ng bukid para malawak ang hardin nila kahit katabi ang bahay ay makakapagtanim-tanim sila. Masaya si Ellie para sa Mama Andy niya na dito na talaga sila magtatayo ng ikalawang bahay nila. Si Lilo nga wala pang kamalay-malay sa mundo, ang gusto lamang ay maglaro dito. Pero napakasaya tiyak na dito ka lumaki at si Goa at tsak bibisitahin na lamang ng mga tito at tita niya sa Manila. Umakyat sila ng bundok at naglakad dito paakyat at kinaya nila ito kahit may kasama silang maliliit. Tinuri nga ni Andy itong ehersisyo para naman hindi mapagod at pursigido pang maglakad habang buhat si Kowa. Pagkatapos ng mahabang lakarin ay kumain sila sa isang karinderya. At habang nag-iisip pa ng bibilhin ng pagkain, natawa si Ellie sa sinabi ni Papa Philmar. Pagdating naman sa kanilang bahay ay kasama ni Philmar ang tatlong kaibigan niya dito na nagpapahinga. Habang nagkukutkot ng ilang gamit sa kanyang motor, ay napasayaw silang magkakaibigan. Sa una ay nagkakahiyaan pa ngunit patuloy na sila. Natawa rin si Kuya Toro na palagi nilang kasama. Hindi na nga nahihiwalay si Toro kay Papa Philmar niya. Inaaya rin nila magsayaw si Kuya Toro pero mahiyain pala ito. Si Philmar lamang ang malakas loob na sumayaw. Mahiyain pala talaga ang mga lalaki dito sa lugar nila pero napakagaling naman nilang lumangoy at napakaraming talento na maipagmamalaki.
Ang simple ng kasiyahan nila. Hindi nila hinahayaan na mag-isa ang kaibigan nila. Dinadamayan nila ito palagi kapag ito ay malungkot. Sobrang matulungin sa isa't isa, kaya botong-boto ang mga tao sa inyo.